Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. So Pilipinas News Channel nga po pala ulit mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang mainit na magiging bakbakan ni Naoya Inoue at ni Kim Eugene. Okay, ng kanyang kalaban na si Yejun Kim. Okay? Sabi po dito bago tayo magsimula sa ating usapan kung ano ba ang odds pagdating sa magiging laban ni Naoya Inoue kontra kay Yejun Kim ng Korea. Sinabi po dito sa Facebook page ng Borge Gallagher, mukhang naalimpungatan pa yung mga kalaban ni Inoue. Swerte naman niya nabigyan ng undisputed title shot. Okay, rank 2 to 10, lahat ba talaga nag-back out? So dito kasi maraming mga tao yung nagdududa ngayon kay Inoue sa kanyang ginawang pagpili kay Kim Yejun. Okay, dahil nga sa malayo yung agwat nila talaga. At hindi pa kilala itong si Yejun Kim. And knowing na siya ang number 1 na pound per pound boxer sa face of boxing ngayon, and at the same time siya yung isa sa pinakamainit sa weight na kung saan siya ngayon galing sa bantamweight division. Tapos ngayon, ito yung napili niya, si Kim Eunjun o si Yejun Kim. Hindi ko man lang mabigkas nga yung pangalan niya mga kababayan, hanggang ngayon hindi ko pa memorize kasi nga hindi kilala. So parang dito sa picture na ito, sa nakikita nyo dito sa may screen, parang talagang kagigising lang nitong ganyang kalaban at parang nalimpungatan pa nga daw talaga, no? So, makikita mo naman talaga dyan yung kondisyon ng katawan ni Naoya Inoue, samantalang yung kalaban niya parang nautusang bumili ng toyo. Anyway, sabi dito sa CBS Boxing website, no? Ito yung maaaring odds, pag-uusapan natin to. Ito yung pwedeng mangyari mamaya. Kasi ngayon yung laban niya, mga kababayan, January 24. No? Ito yung odds or ito yung fight prediction ng CBS Boxing. Sabi dito sa front page nila, Naoya Inoue versus Yejun Kim fight prediction, odds, start time, undercard, preview, expert pick, live stream. So bago po maglaban si Naoya Inoue at itong si Yejun Kim, meron munang mga undercards sa kanila. Una, si Toshiki Shimomachi versus Misaki Hirano. Junior featherweights naman po ito. Susunod naman po dyan si Tsubasa Narai versus Kai Watanabe, lightweights. Ganon din naman na pangatlong laban na masasaksihan natin bago ang laban ni Naoya Inoue versus kay Yejun Kim ay si Jin Sasaki versus Shoki Sakai. Sa welterweights naman po yan. And sumunod po sa kanila si Goki Kobayashi 1-2 versus Yuni Takada plus 700 minimum weights. Okay? Samantalang si Naoya Inoue at Yejun Kim, sila po yung highlights ng laban po na mangyayari po mamaya sa Japan. Okay? Naoya Inoue 5,000 versus Yejun Kim plus 1,700 undisputed junior featherweight title. So ibig sabihin yung odds po dito, kung tataya ka kay Yejun Kim, plus 1,700 po yung porsyento ng pera nakikitain mo. So prediction po ng CBS Boxing News, no? While it is custom to dive a bit more into the ins and outs of a fight for a prediction, there's not that need heading into Friday's fight. Inoue is one of the best in the world and has a rare combination of speed and power. Kim is a fighter 2 fights removed from a loss to a journeyman who has not had adequate time to prepare for a fighter among the elites of the elite. So, yung mga nakalaban ni Naoya Inoue kontra naman sa nakalaban ni Kim, malayong malayo po, no? Journeyman pa nga yung nakalagay dito mga kababayan at hindi po talaga nag-prepare sa laban niya, pero natalo pa rin si Kim sa dalawang beses na natalo. Samantalang si Naoya Inoue, mga preparado yung kanyang mga kalaban, pero pinabagsak po niya yun ng ilang nakaraan po na laban po kasi ni Naoya Inoue ay bagsak po talaga yung mga kalaban niya, kagaya ni Stephen Fulton, kagaya ni Nery at ni Tapales, no? Yun po yung mga magagaling na nakalaban po niya na meron po mga belts na hawak.
So dito po si Kim, ang pick po ng CBS Boxing, Kim has never faced anyone 2 or 3 levels lower than Inoue, and it would be a miracle to see him be competitive, let alone figure out some path to victory. There will be no historic upset in Tokyo. Okay? So walang mangyayaring historical upset sa Tokyo daw ngayong hapon na ito, mga kababayan. Sinabi po ng CBS Boxing. So kahit konting miracle ay hindi po nila inaasahan mula kay Kim dahil alam po nila yung galawan ni Kim. So dito po ang pick nila ay Naoya Inoue via KO sa second round. Yun po yung pick ng boxing CBS website, mga kababayan. So honestly speaking, para po mula po sa inyong lingkod, mga kababayan, ang alam ko po talagang mananalo din talaga ay si Naoya Inoue. At ito po ay planado na, mga kababayan. Alam ko na hindi basta-basta pipili yung kampo ni Naoya Inoue ng isang tao na kapalit ni Sam Goodman na sila ay madedehado. Of course, pipili sila ng mga hindi naka-prepare, pipili sila ng mga hindi dekalibre para sigurado ang corona or sigurado ang pagkapanalo once again. Pero hindi pa rin makakaligtas si Naoya Inoue sa pagdepensa niya sa kanyang titulo kontra kay Armadilev at kay Sam Goodman. Kapag naka-recover na siguro si Sam Goodman, maaaring maiset na naman nila yung kanilang bakbakan in other times. Pero siguro ngayong 2025, mangyayari yan. Pagkatapos nitong laban niya kay Kim. So hopefully mga kababayan, no, maging maayos, maging kahit papaano may palag itong si Kim. Or inaasahan ng mga tao, no, kasi negative 5,000 ang odds kay kay Naoya Inoue, samantalang 1,000 plus 1,700 kumbaga, no, sa pera itong si Kim Yejun Kim. So hopefully maging maayos at maganda at entertaining naman yung laban ng dalawa. So yan lamang yung ating balita ngayon, mga kababayan. Kung gusto po ninyong mag-follow sa ating YouTube channel, pakihit na po yung subscribe button at ang notification bell para ma-update ko pa kayo palagi sa mga videos natin. So abangan po natin yung laban ni Naoya Inoue. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.